Po mga kababayan, birthday ni Tatay Digong, ayaw po natin yung mga magsalita ng mga masasamang salita. Pero itong mga ganitong litanya nitong si Franz Castro, parang medyo meron po ata tayong problema dyan. Pinadala nyo si Tatay Digong, wala palang jurisdiction, hindi nyo palang kinikilala ang jurisdiction. Bakit nyo siya pinadala sa ICC? Pangulit-ulit tayo, nabubisit ang tayo. Kung wala palang jurisdiction, kahit anong diffusion na notice, red notice, kung nanggaling yan, kung ang laman ng diffusion o warrant of arrest na yan galing ICC, dapat hindi natin i-recognize. Kasi kukunin nila ang isa sa ating mga kababayan. Kung wala talaga silang jurisdiction. Ngayon, dahil pinag-uusapan na interim release nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon tayo magmamatigas na walang jurisdiction ng ICC. Aling clear naman eh. Ganyan ho tayo gaguhin ng administrasyon ni Marcos Jr. Pasensya na ho sa salita ha. Ganyan ho tayo, ganyan ho paglaruan, ganyan ho tingin nila sa pag-iisip ng sambayan ng Pilipino. Ganito ho kalaki. Akala ho nila mga walang utak ang mga nakikinig sa kanila. Ganyan ho ang Claire Castro na talaga. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Ganun ho sila kagago. Pinadala si Tatay Digong sa Netherlands na wala palang jurisdiction. Ngayong sinasabi na ng ICC, paano pagka pinagbigyan namin ang interim release nitong ano yun? Ibig sabihin, tinapon na natin si Tatay Digong doon. Tinapon na natin ang isang Pilipino doon sa ICC. Ganun ho ba mangyayari dito? As in, wala na ho tayong pakialam dito sa ating kababayan na to na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan nyo ho ito mga kababayan, ganito ho tayo kung gagawin ng administrasyon ni Marcos Jr. Yung mga kababayan natin nasa death row sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, dyan sa Middle East, dyan sa Indonesia, nagbabayad pa ho tayo ng pera para madelay lamang ang kanilang pagkakagurgur. Nagbabayad pa ho tayo ng blood money doon sa mga nadisgrasya nila, sa mga trabaho nila. Yun ang ginagawa ng ating pamahalaan. Ngayon ito, nagbibigay na ng magandang bentahe para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan bibigyan na ng interim release itong si Tatay Digong, makakalaya na siya ng pansamantala. Diba? Pagka nakalaya na yan, napakagandang celebration po sa atin yan, diba? Bibigyan na ho siya ng kalayaan, isang Pilipino. Ngayon, nasasabihin lang ng Pilipinas, hindi jurisdiction ha, kumbaga, sasang-ayon lang dun sa kondisyon na kung sakali na siguro kung ipatawag siya dyan sa ICC, kailangan niyang sumipot sa mga hearing o kung ano pa man yung mapag-usapan, kondisyon dyan sa interim release na yan. Pero para maiuwi ang isang Pilipino sa ibang bansa, obligasyon po yun ng Estado. Hanggat maaari, tulungan po nila yung mga Pilipino. Sa bagay, paano nga naman pala tutulungan itong si Tatay Digong? Sila nga po pala ang nagpadala sa kanya dyan sa Netherlands. Kaya wag na po tayong umasa na aaksyon ng administrasyon na to na kung saan para sa ikabubuti nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya para sa ating mga kababayang OFW, narinig niyo po ba yung sinabi nitong si Franz Castro? Parang nanghahamuno siya Parang nabibitin ho ata siya dun sa 1 week. Nabibitin ho ata itong si Franz Castro dun sa 1 week. Binibwisit ho yung mga kababayan nating OFW. Anak ng tokwa, sinasabi na ng ICC, baka bigyan na namin ng interim release, palayain na namin ha. Usap tayo, anong kasunduan natin dito. Ngayon sasabihin nyo, walang jurisdiction pagkatapos yung pinadala ang mama dyan sa ICC. Mga ukok pala kayo Eto na mga kababayan, lipat muna tayo sa isa sa mga nabago ang buhay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ho siya mga kababayan. Ayan, dito tayo kay ate. Ito yung kumbaga, ganito ho ang pananaw ng ibang mga naapektuhan doon sa gera kontra illegal na droga nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang paningin ho nila sa mga Duterte supporter, BOPO. Ganun ho paningin nila sa mga Duterte supporter. Sa atin, ganun ho paningin nila. Ngayon kasi akala nila tatalino nila kasi mga praning ng mga yan. Kasi mga nung panahon ni Tatay Digong, mga kaibigan niya nung nagsitumbaan sa daan.
Ito ho ang isang patotoo sa mga natulungan nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito mga ganyan ho ang ating mga gustong iginiges sa PH Update. Yan ang mga ganyan ho, mga gusto nating iginiges. Diba? Yan ang mga pinipicture ho natin ngayong mga panahon na to. Di ba kagabi meron din ho tayo yung si ate, si ate girl, saksakan din ng ganda. Ito si madam, siyempre. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Malupit ito. Tinatawag nila akong BOB dahil sumusuport ako kay Duterte. Alam nyo ba, isa ako sa Oh. mga naka-experience ng hindi ko alam kung paano ko ba ito i-explain. Para sa akin, sige, tawagin nyo na akong BOB. Oy, okay na. Sige na, tawagin nyo na kaming BOB kung ano pa man gusto nyo itawag sa amin. Kung ganyan naman kagaganda ang mga tinatawag yung BOB. Tapos yung mga tamatawag ng BOB parang mga nanunusapot. Okay lang, tawagin nyo kami mga BOB. Ha? Pero yung, tingnan nyo naman, yung pagiging fresh nitong si ate, talagang pangdiinan. ko. Basta ako, thankful ako sa tao na yan. Kasi dahil dyan, nagbago yung tatay ko. Wow. Nagbago yung nanay ko. At least, di ba, tinatawag ko pa sila Congratulations, gano'n madam. kahit na alam nyo na yun. Sa mga dati kong Nangangalikot ng electric fan pagka madaling araw. Ganun ba trip to? inood sa akin. Matagal ko na yan sakit sila sa ulo. Pero nung naging presidente nga si Duterte, nagbago sila. Yung isa nakapag-abroad, tapos yung isa tumino. Tapos, alam nyo, hindi na sila nagbibenta ng gamit. Sobrang sakit kaya, amiga, pag may kamag-anak kang ganon. And of course, nakakahiya din in the first place. And kayo, kung nag-enjoy kayo sa BBM, di go. Kung mabilis ang bentahan sa inyo, di go. Sa ako, Sa bentana, ano binibenta mo daw? as a mamamayan ng syempre part ng Pilipinas. Charis. Concern ako, syempre may mga anak din ako. And nakikita ko lang din naman, yun ay opinion ko lang. Opinion din nyo naman yan. Pero wag kayong dumadating sa point na kailangan nyo maging demonyita at magsabi-sabi ng mga kung ano-ano para lang mapagtanggol. At sana nga din na pagtatanggol kayo ng pinagtatanggol nyo. Charis. Okay lang, call me all you want. Pagtanggol nyo yung mga bangag. Charot! Alam nyo try nyo munang magtrabaho sa kanila. Kasi ako, experience ko rin naman yan. Tsaka nyo masasabi kung ano ba yung mga sinasabi ko. Nakakatawa. Nakakatawa. Tinatawag Ayun na nga mga kababayan dito sa bahagi ng video natin na to. Isa lamang ho yan sa milyong-milyong mga Pilipino na natulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Isa lang ho yan sa milyong-milyong mga kabataan, mga anak na nasalba ang buhay ng kanilang mga magulang diyan sa kamantag ng illegal na droga na yan. No? Kaya para doon sa mga nagsasabi na hindi naging epektibo yan, sampal sa pagbubukayo yung patutuko na yan ni ate, na maging mga magulang niya, talagang tumino nung panahon ni tatay nito. Sila ho yung mga panahon na